Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:03 sa hapon. Tabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa na magatulong sa inyo sa labing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Huwebes nga edisyon kita, Nobyembre 6, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Inyong inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Taros. Lulupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, ihapon no, ang mga kalitan nga ginbilin sang Bagyo Tino. Istoryahan ta do diri sa aton siling naton na hindi gid shadow kadako kumpara mo sa mga area sang Cebu, sa area sang Eastern Visayas kasi may pilagid ka mga tuman nga nahalitan. May pilaman ka mga lugar gid nga tuman nga ginbaha. Kita mo tong mga litrato nga Sos Mario Joseph mga salakyan nga tinangkas-tangkas kay ginbaha. Bisan nga ni ang former PBA player nga si JR Kenyahan bala. Kung kilala sang aton nga mga tagpalamati, balay ato wash out man sang bagyo. So ay gidya sang ginpili ang bagyo ya ibol mong ranon niya dalasa gidya sa bagyo. Diri sa aton sa Western Visayas ti nabatsagan ng mabaskog nga hangin. Madlos nga hangin kag damo man sa mga nagkalatuba nga puno, may mga nagkalabuba nga balay. Sa mga amuning tsimpo, matakos gid ang structural integrity sang imo nga balay. Amo na nga dapat ya samtang manami tsimpo, papagpunon tagid ang aton nga mga balay. Balaan ko ang iban masabat sa aton nga way kita sa ikasarang. Pero amat-amat lan mo panigana mo ina kung may mga amuning tsimpo, tiglulan. Pero dalayawon ang ginobra sang LGU San Miguel. Panghatag sila sa mga libreto nga mga kagamitan barabala para sa pagkayos ang balay. Pero may ari kita diri nga nakita nga post nga kakuha gid sa atensyon naton nga kung madumduman ninyo sa tagsa ka selebrasyon no sa kada banwa or syudad, nagahar ang mga banwa sang entertainer. Hindi basta-basta ang gasto nila sa mga festivities. Pero nga ang kulang equipment nila sa search and rescue. Amo na nga sa subo nga panyempo, mas mayo gid nga mag-invest ang mga banwa sa mga search and rescue equipments kaysa sa mga festivities. Malanta part ina sang pag promote sang tourism sa kada banwa o syudad. Pero dapat ma-realize ninyo nga ang tsimpo subong kag sang una lain. Subong lang nga tuig. Kadamo sang linog nga nagluntad. Hindi lang basta linog ha. Mabaskog nga mga linog. Tapos
pila ka bagyo ang naglabay sa aton. May isa pa gid gani ka bagyo nga pasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Although kita diri sa Western Visayas hindi direkta nga maigo, pero nagkakabalaka kita sa mga kauturan ta dira sa area sa North Luzon kay dito gid ang track sang bagyo. Kamo nang hindi naton gusto nga makabuno nga mga may na naman may mga kauturan kita nga mahalita naman bangod sa bagyo. And speaking of kahalitan, may isa ka mangingisda sa banwa sa Nueva Valencia ang nasapuan patay sa baybayon sang barangay siya ha? Barangay Santo Domingo. Sa dili madugay makaupod naton sa aton nga pagpangalagad ang hepe sang Nueva Valencia si Police Captain Ross Ovejas. Magaupo naton sa piyak nga linya ang hepe sang Nueva Valencia Municipal Police Station, si Police Captain Ross Kevin Ovejas. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon. Yes, sir. Good afternoon din po, sir, pati din sa ating mga tagapakinig po, sir. Sir, may isang mangingisda, sir, na natagpuang patay sa baybayin ng bayan, sir. Anong mga nakuha nating detalye patungkol sa information na ito, Captain Ovejas, sir? So, yung ating po ang patay po, sir, kinilala natin si Wilfredo, sir. Wilfredo Gambalan, di Alunsagay. So, siya ay 62 years old, retired seaman na residente ng barangay Napandong, Nueva Valencia, Guimaras, sir. Okay. Sir, yes, sir. Proceed, sir. Sige, sir. Tapos, sir, prior po siya, sir, sa pagkano, sir, sinanap siya nung kanyang asawa nung November po, sir. So, nung kasagsagan ng bago, sir, nung naglandfall po dito sa Guimaras, around 9, between 9 to 10 p.m. ng umaga. So, ito siya, sir, pinuntahan niya yung kanyang bansa dito sa Sitio Katilaran sa Barangay Magaman para itali ito. Pero sa kasamaan pa na, sir, sa tingin namin ay na-abutan siya ng storm surge. Okay, Martes, sir. Yun yung kasagsagan ng bagyo, Captain Ovejas, sir. Yes, sir. Yung time na yun, sir, yun yung pag-landfall talaga ng bagyo dito, sir. So, kung matatandaan po, sir, yung typhoon Tinyo po, ang declaration po dito sa Guimaras ng time na yun, ay signal number 4, sir. So, expected talaga na malakas yung hangin at saka yung mga alon, sir. Sir, can you describe itong gaano kalayo itong ang sakayang dagat na naisa ng ipagilid, ilagay sa gilid ng biktima kasi yung information na sumakay siya ng balsa para ihilahin itong baruto niya pagilid, Captain Ovejas, sir. Yes, sir. Tama po kayo, sir, dun sa information, sir. Sumakay po siya sa kanyang balsa para hilahin nga yung kanyang bangka, sir. So, ang estimated na distance po namin, sir, sa mga 20 to 30 meters galing sa shoreline, sir. So, medyo malayo-layo talaga to, sir. Sa anong time ngayon nga, sir, based dun sa mga witnesses o sabi ng mga ating mga informants dun sa area, sir, is yung tubig dagat, sir, is tumaas ba, sir, o umabot sa mga kabahayan mo, sir. So, malamang, sir, napakadelikado talaga ng ginawa mo time na yun, sir. Kumbaga, sir, wala man lang sa kanya, sir, masasabi natin, nag-warn sa kanya na sana wag nang ituloy, baka malagay sa peligro ang kanyang buhay. Actually, sir, meron po, sir, may nakakita sa kanya, nakasalubong siya. Okay. Kumbaga, parang sinabihan na rin siya na delikado na nga, kaso yun nga, sir, siguro sa gusto ng paraan na gusto ng masecure ang kanyang bangka at hindi masira, nag-risk
sir, so, para yun nga sir, magawa yung gusto mo gawin sir. Pero nakita ba sir ng mga residente yung yung pagkalunod niya, Captain Obeja sir? Wala na po sir, wala na nakita sa kanila kasi yung kanyang nga yun sir, yung nga sir, storm surge sir. So, pati yung nakakita sa kanya, yung last na nakakita sa kanya is na pumasok na ng bahay para sumilon sir, since malakas na talaga yung hangin sa yung hampas ng tubig dagat sa mga bahay. So, masasabi natin sir, zero visibility nung time na yon? Yes sir, pero visibility siya. Actually sir, nung time na yun sir, nung ma-report sa amin yung gabi sir, agad kami na kasarang search and retrieval o search and rescue operations. But unfortunately sir, nung gabi na yun, sobrang lakas pa rin talaga ng hangin na tulad dito. At yung tubig dagat is kulay brown na tawag natin murky. So medyo malabo, hindi natin basta-basta makita kung nasaan yung taong hinahanap natin sir. Okay. So, nung gabi sir, nag-search and rescue kayo and unfortunately, wala kayong nakita? Yes sir, unfortunately ang nakita sir, brown up din dito sa munisipyo ng Nueva Valencia. Okay. November 4 ng gabi sir, nag-conduct kayo ng search and rescue. Nung November 5, nag-resume pa kayo sir? Yes sir, nag-resume po kami sir at nag-conduct kami ng mga seaborne patrol kasama ang Philippine Coast Guard, then DRMO ng Nueva Valencia at PDRMO din. At the same time, tumulong na rin ang Provincial Police Office ng Valencia. Okay. Nung natagpuan kanina ang bangkay ng biktima sir, sino yung nag-identify sa pagkakakilanlan niya? So yung nag-identify din sir ng kanyang mga kamag-anak, itong kanyang pinakasama, yung kanyang living partner sir, si Ma'am Nancy Gonzaga, si Volunteer. So, ayun sir, nakita nga siya sir na nakasabi dito sa fish cage. Okay. Nagmamayari nitong si Popong Gantan. So, yun sir, nakita siya lumita, naka-face up na sir, nakasuot pa ng kanyang yellow raincoat at kanyang short pants sir. Sa nakikita nating litrato sir, nasa advanced state of decomposition na itong bangkay. Yes sir, kasi so prior sa pagkawalan, so ang bilang natin sa 2 days na siyang nawawala. So pumunta siya nga doon sa dito sa laot, mga 9 ng umaga. So doon sa time na na siguro na accidente na kaninang umaga, between 7 to 8, doon na siya nakita sir na lumitaw sir. Sir, yung yung bangka nasa Napandong. Gaano kalayo ito, sir? Yung bangka sir is nandito sa Sitio Katinaran sa Gamay. Okay. Yung residence niya sir is nasa barangay Napandong. So medyo malayo-layo pa to sir. Kasi itong Magamay sir is nandito yung mga fish cage. So dito yung parang pang-isdaan sir o parang nagpukulture sila ng mga isda. Okay. Itong Magamay sir, barangay Magamay sa Barangay Santo Domingo, sir, gaano naman ito kalayo? Actually, sir, dito siya sa boundary, sir. Mismo gitna talaga, sir. Okay. Kasi dito sa may tulay siya, diyan siya nang pumasok, sir, para itang yung kanyang bangka ko, sir. Bansa, sir. Okay. So, sir, with this incident, no, ano yung guidance na inabiso nyo, sir, sa pamilya? Ano ba? May magkakandak pa ba ng autopsy or masasabi natin hindi na kailangan kasi aksidente yung nangyari? For the answer, yung nakausap namin yung pati sir, hindi naman na sila interesado na magkandak ng autopsy. At convinced din naman sila sir na aksidente lang naman. So, wala nang sir, investigation pa na mangyari sir na basta namin sir na sana pag may mga next time sir, mga kamag-anak sir na gusto pa magtalo o huwag na nilang gawin yung kasagsagan ng pag-landfall ng bagyo sir. So dapat before talaga nilang gawin yan sir, masecure na nila ang kanilang mga bangka, kanilang mga gamit, at the same time, pati rin yung kanilang mga mahal sa buhay sir. Nakakalungkot sir, no, itong balitang ito kasi sir, if I'm not mistaken, Monday, November 3, ay bawat LGU dyan sa bayan ng dyan sa probinsya ng Guimaras ay nag-conduct ng preemptive evacuation and ito pa yung nangyari.
Yes, sir. Yun nga, sir. Nakakalungkot, sir. At habang busy na kami nung araw na, November 3, sa pag-evacuate ng mga residente sa mga island barangays, itong nangyaring November 4, so hindi namin na, sir, na yun pala, sir, yung mga malakas loob na rin talaga, sir, na isagip yung kanilang mga bank sir. Mhm. Pero based ba sa observation nyo, sir, may mga tao talaga na masasabi nating ayaw talaga lumikas and nagde-decide na lang na magstay talaga sa kung saan sila, sir? Yes, sir. Yun nga, sir. Actually, sir, before itong nangyari, may isa pa kami incident, sir, na dalawang kabataan naman, sir, dito sa bandang Kabalagnan, sir, na nangisda din, sir. Buti na lang, sir, nakaligtas sila, sir. Sila, sir, na pinalab sila sa pagubulog, sir. Mm-hmm. So, thankful, sir, na nakaligtas sila, sir. At the same time, sir, mayroon din tayong isa pang incident na galing naman dito sa Kawayan Negros. May isda rin, sir, na napadpad sa D1 yung time ng kasagsagan ng bagyo. So, sana next time, sir, yung ating mga tagapakinig na mga isda, huwag mo talaga silang magpumilit o mag-downball pa, sir, na sacrifice nila yung kapalit ng buhay nila, sir. Sir, alam mo, hindi lang ito first time, sir. Maraming beses na ganito yung nangyayari. Marami yung nag-gamble ng kanilang buhay para lang iligtas yung kanilang mga gamit, makapangisda para sa pamilya nila. Pero yes, dapat sir, sana ma-realize nila, sir, no, na yung buhay natin, isa lang. Pag nawala, yes, wala na tayo. Yes, sir. Totoo, sir. At walang kapalit yung buhay natin, sir. At isa lang yan, yung ating mga banda, pwede pong ma-repair yan kung masira man, sir. Okay. Lastly, Captain Obehas, sir, ang inyong mensahe, panawagan sa publiko. So, sa taas ng ating mensahe po sa ating mga publiko na next time po talaga, manapili na lang po tayo sa ating mga bahay, lalo na po pag may mga advance warning na po na may paparating tayong bagyo na malalakas. Lalo na po itong sa susunod na araw, may paparating naman po tayong super typhoon. So, advice ko lang po ulit sa ating mga mangisda, lalo na yung mga nakatira sa ating mga coastal areas, i-secure nila ang kanilang mga gamit at ang kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Police Captain Ross Kevin Obehas, ang Chief of Police ng Nueva Valencia Municipal Police Station. Maraming salamat din po, sir, at magandang hapon po sa ating lahat. Batian mga kabiyanan, si Police Captain Ross Kevin Obehas, ang hepe sa Nueva Valencia Municipal Police Station. Subuan kita ko sa mga sinigasahe sa balita bala kay nadumduman ko may preemptive evacuation naging anunsyo ang mga banwa sini pero may mga nakalusot kaya no wala kita nagabasol sa biktima, nagakasubo kita no, nagapakigunong kita sa ila mula na galing nanugunan kita balas ang kabuhi nga pareho sina gintry niya to nga salbaron ng iyang baruto. Siguro tagpila ang baruto subuman. Depende. Ibutan tabi ang wala sang engine, mga pilabi na. O 25 kung wala sang engine. Pero kung may engine, mga mahal-mahal pagit. Di, kung may engine doon, siguro mo itong kinalagas niya, tanugon. Di siyempre, anay seaman siya based man sa information giging palapot sa aton sa Nueva Valencia Municipal Police Station. The investment sakto na. Pero galing paresubong. Wala niya to na salbar. Patay pa siya. Una nga balanta sa mga muning kalamidad, may mga makuba ng mga propiedad, apektado ang palangabuyan. Pero dapat ang magpangibabaw gidya sa inyo, ang i-prioritize nyo gidya ang inyo nga kabuhi. Isa lang ang kabuhi nyo, wala sang kabaylo ina. Amo gid din ang dapat nyo gid nga maintindihan. Pagkabalo ko, matawhay ang encourage sang mga LGUs sa mga kauturan tanga mag-evacuate. Hindi may ara gid nga wala nag-evacuate. May mga may mga
prioritize man silang iban. May mga kanya-kanya man silang rason. Pero ti ko na matabo sa ila, ti way kagid na sa basulon. Siguro basulon mo lang na guro yung mga banwa kung ang kunding ka nag-evacuate, dito pa yan na, dito ka mo na bahaan, dito ka mo na apektuhan. Pero kung ara ka mo sa lugar ninyo, naginambalang ka mo mag-evacuate, kag wala ka mo nag-evacuate, kag may natabo sa inyo, dira gid ang problema, dira gid wala ka sang sundot. Yan, uwi kita, no? 60 pila na ano gid nas gid ang lawas ang biktima. 60 pila na ni si Sir, 63 years old. Wala naman sang autopsy, no? Kasi kapati man yung pamilya nga di aksidente na tabo. Ito maano man gurong pamilya nila si Nino. Muning natabo la. Padre de pamilya, muning natabo sa iya. Muna nga dapat ano gid kada kabuhi hindi matter gid. Muna nga kung may kalamidad, prioritize na gid ang aton safety. Salang ang kabuhi, wala inasang kabayo. Klaro sa hambal ni Captain Ovejas. Ti hambal niya gani may ibahan pagid may ara pagid to yung taga Negros nga nakalabot sa ilaman dito. Sige pinsarabla. Ano gid diyan. Galing kay ti nadumduman di man ang interview naton sa communications communication consultant no si Sir Ken. Pati dapat inchindihon ta kung di sila nagalin. Pero dapat we communicate with empathy. Mong ito nang nadumduman ko eh. Hindi mo man pwede nga pahupol ng mga tao. Bala mo da. Sige ka mo da. Hindi. Galing bisan ano mo kapaatha, may mga kauturan di kita yung pasakay. May mga kauturan di kita yung titig-agin. May harap pag ito, duwa ko ng bal nito, duwak bata, ng isda man, mayo lang yung naluwas. Nadumduman ko ni isang muna sa ngara ko sa barangay namon sa Megao. May duwa to ka mga amigo taman nagbaskog ang currents ng tubig, nagligo paslas baybay. Abi mo kung abi ari lang kung galantaw ka lang sa shoreline, masiling ka do kaya mo. Pero pag ara ka na mismo dito sa dagat, kag may experiencehan mong hampak sang balon, mahambal ka gid yan, hindi ka gid magliwat. Ano mo to, salbar sila sang former kapitana mo to. Former kapitana mo. Ano sila, salbar sila sa barko. Okay lang na kung may makasalbar sa inyo, may makakita sa inyo dayon. Para sigurado, i-rescue ka muna nila. Kaya itong isa na nakakita sa iya, nagpangita man sa pasilungan. Iti, ano man mo, baskog na daan ng balod. Martes, ganito, hindi to Lunes. Martes. Dahil gid sang bagyo. May mga alas 8 sang aga mo na itong bira-bira nga daan dito sa area sang Imaras. Lang. sa 6 minutos makaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa ibang pagit naton nga balita, approve na ni President Ferdinand Marcos Jr. Ideklara ang state of national calamity tapos ang kahalitan ni Bagyo Tino kag ang ginalauman nga pagsulod sa isa pagid ka super typhoon. Si Tino gani dito super typhoon pero amo na ning kahalitan niya ano pagid ang super typhoon si super typhoon 1. Dapat mag-aligmat gid ang mga kauturan ta no dira sa bahin sang northern Luzon. Ay dito gid sa ibabaw matupa ang mabaskog ulan. Dapat mag-aligmat gid ang mga kauturan ta para nga makalikaw kita no sa anuman kaswalidad.
28 minutos makaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. Mag-atag lang itas ang pila ka mga pahanumdo. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Hindi po malaking, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang ginalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang latang kaunti ang laman ay palaging mag-iingay. Kung gusto niyo ng peace of mind, iwasan ang mga inggitero at chikadora. Bukod sa nakaka-trigger, maaari pang magdulot ang mga ito ng problema. Huwag magpadala sa anxiety at negatibong emosyon. Busisiin mabuti ang mga nasasagap na impormasyon. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Chong-chong-chong-chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang nakalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Bibiro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang nakalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mana po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mana na tayo next time you see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at makinis. Yan ang ating jeep. Ribang, pumusok-pusok ng sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pagpabuli ng dugo at muscles. Ayodin, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito yan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit memorial siya? Yung
dancing review. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. ang sumisig ay bang bang bang, ang sumipol ay bang bung bang, ang babae sa lansangan, huwag militan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag militan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 38 minutos makalikat sa takna alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay. Ang Bailey Bridge o ng temporaryong tulay sa idalom sang Uyungan Bridge na guba ni kahapon. Kung makita nyo sa video, makita nyo ang mabaskog na currents ng tubig. Pag ini ang naguba. Bangod sini, ang Uyungan Bridge sa babaw niya, malabayan na ini siya pero half lane lang. May mga equipments pa sa isa ka lane, sa isa ka tunga na lane. Nag-live kahapon si Congresswoman Janet Garin. Nagtigil na pangabay niya ang kontraktor na tapuso na hindi dayon. Parang magamit na gitong Uyungan Bridge. Kasi kung nadumduman nyo, nag-uba ini isang 2022 ng Bagyo Paeng. Kasi subong, kin kayo na. Hopefully magamit na sa aton ng mga kauturan ang bilog kay do 4 lanes ini. Yung pagpatag ni Congressman Garin, may patindugon pagit na tulay. Yung dira sa Bailey Bridge, butangan pagit na dira sa bridge pagit. Para nga mahimo nga 4 lanes. Okay? Para nga mas lapad ang magamit sa aton nga mga motorista. Pero before sang sini nga bagyo, nagalapaw gid man nadang tubig o may overflow gid man nga nagakatabo dira. Kaya abot kung paano ni mapadasig pagid sang provincial o sang kontraktor ang pagkayo dira. Nahanglan gid kay balaan mo mag subong balik na ang trabaho. Kinahanglan gid nga magamit ang dalan dira kay sigurado mapugok gid na ang trapiko. Tayo minutos pagkaligad sa takna alas 2 sa hapon. Bago lang din nga balita, no? 50 million pesos igahatag sa Office of the President sa tagsa ka probinsya ni nga naapektuhan sang bagyo. Kauntang detalye sa report ni Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Paul, Pilipinas. maghahatag din sa financial assistance sa mga local government unit nga affected sa bagyong Tino ang aton nga Office of the President. Sa listahan o sa anunsyo nga kaina sa aton nga Palace Press Officer Attorney Claire Castro, yung pahayag niya Paul nga makabato sa 716 million pesos nga indirect aid sa mga provinces and cities para nga mabuligan sa recovery ang ating mga LGU. 15 million pesos or 50 or 50 million pesos na mabaton sa probinsya sa Capiz, Iloilo, Negros Occidental, Lakip Mandiri, ang Cebu, Surigao del Norte, Cagayan, Bohol. 40 million each naman ang mabato sa probinsya sa Antique, Aklan, Lakipan din ang Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte, tag 30 million pesos ang Leyte, Nakip man ang Masbate. 20 million pesos naman ang mabaton sa Guimaras, Agusan del Norte, Dinagat Islands, 10 million
each no ang mabatong sa Biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental, Negros Oriental, Palawan, kag 5 million na pesos each ang mabatong sa Albay, Batangas, Northern Samar City Hall, Quezon, Samar, Lakit Managos del Sur, Laguna, Zamboanga City, Camiguin, Occidental Mindoro, Camarines Norte, Zamboanga del Norte, Iligan City, Romblon, kag Manila City. So kita diri po sa Western Visayas no, 50 million pesos, and then yara na may makabato ni LGU na 40 million pesos kag 20 million pesos po. So ini no gin ini sang aton man nga Palace Press Secretary Claire Castro sa ginuwat man po nga briefing. Ang nuyang na ton may baluan yan, may guidance ang palasyo sa Malacanang kundi ini pagagamiton specifically. Yes, nakabutan din po no sa ginpagawa ng lisasang aton nga PCO ini po for boosting sang local recovery efforts, especially sa mga most affected naton nga mga provinces or city diri sa Pilipinas. So part lang ini sa 70 million na gamiton para no sa recovery sang aton nga mga probinsya. Dako na ini nga bagay para nga matamat recover ang aton mga kauturan gati kung basihan naton diri ang data sang Office of Civil Defense sa linibo residente ang apektado diri sa aton sa Western Visayas. Correct nga po no, hindi lang ginatos but we have thousands of families na affected, and even until now po ni ara kita no sa mga affected naton nga families nga nagatinir pagani no sa mga evacuation centers naton. Kag syempre ang bagay ni kainapon no ni Attorney Claire Castro kabahin ini po no sa bulig sa aton nga gobyerno kag ipabatya nga ti wala nagapabaya, especially ang aton nga presidente no, President Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga most affected gud naton nga mga LGUs po sa Pilipinas. Okay. So makita no sa screen 50 million each ang mga probinsya no, tapos may ara pagid nga mga lugar 40 million siguro gina-assess nila kabugat ang halit nga ginbilin amo na nga ti kung sino dirang may damo gid sa problema o damo sa mga naapektuhan dira gid ang pagbubo sa assistance. Yes, correct ina po no. Diri sa aton po sa Western Visayas, more than 100,000 ang mga affected naton nga families. Isa to ka ina po ang kapis no diri sa aton sa Western Visayas, kapis gid po may pinakamadang mga affected na families, naglabot sa more than 62,000 families. Iloilo no 56,000, ginsundan din po sa Antique with 32 or more than 32,000, Aklan with more than 31,000, and Guimaras with more than 16,000 yung mga affected families nato. That's why nga madudumang na sa ating mga tagpalamati no ang ating Secretary Rex Machagawan sa DSWD6 kaduhagod actually magbalik no sa probinsya sang Capiz para nga mag-check sa situation. Kag last time po nabalita man nato no nga nag-umpisa na ang paghatag sa mga financial assistance naton dira sa Rojas City, especially sa aton mga mangunguma kag mangingisda, and sa ibang pagin nato no mga municipalities ginahulat ng po no ang validation sa aton mga local social welfare development offices. Yan, madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Maria Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo salamat Mary and Grace Aranyeta sa report no 780 million. Kung makita kung ano kadako ang bulig ni palabot sa Office of the President. Radyo Pilipinas, Publiko, Radyo Pilipinas. 780 million. So kanya imagine ang mga probinsya, mga syudad nga mabuligan sini. Hindi basta-basta ang ginbilin nga kahalitan ni Tino. Nasubo lang kati kada kada bagyo ya mo gining gina-experiencehan ta. So pwede lang gid naton nga mahimo magpreparar kita sa temprano. Radyo Pilipinas, Publiko, Radyo Pilipinas. Ang bentaha sang hindi man masiling nga bentahan ng advantage lang nga masiling naton nga sa bagyo days before maka-prepare ka. Unfortunately sa linog hindi ka kaamo sini. Hindi ka kahimo sang amo ni nga preparasyon nga pila ka adlaw kay ang linog ya aga gabi kaagahon niya kung gustuhon niya maguyog ya. Muna nga sa bagyo damo kita sang pwede mahimo. Muna nga dapat mag-cooperate kita no sa mga authorities naton kay sila gid sini yung mag-guide sa aton mga dapat nga himuon. Radyo Pilipinas, Publiko, Radyo Pilipinas. 47 minutos magaligid sa takna nga alas 2 sa hapon. Natamyaw ta sa mayong hapon ang aton nga mga tagpalamati.
sa Barangay Gibungan, si amigo Patrick John Nierves. Unang iyang pamilya nakatutok sa aton nga pagpangalagan. Nakamusta taman no mga friends naton dira nga naapektuhan sang bagyo. I hope na safe kamo tanan. Di basta-basta ining bagyo nga naglabay sa aton. Kung muna ning time nga ano na kita, nga matamat na kita preparar nga makabangon kita. May ara kita extra gid. Para kita kasara nga magbulig, share tagid. Kay mas pilion dapat naton nga kita ang naghahatag kaysa sa kita ang ginahatagan. It's better to give than to receive. Sa nasiling na nato, ipakita nato sa inyo ining video balasang pag-overflow sang tubig dira sa Bailey Bridge sa Barangay Uyungan. Munang sa dalom sinaos ang taytay nga na ara na daang Bailey Bridge. 8:30 sang aga ni ang kuha sang Miagaw Infosen. Pero mga around 2 PM naguba ang dalan. Amo nang pero prior sinayang babaw pwede nagiging malabayan kiti halin sang pagbagyo ya. Hindi nyo na makita ang dalan no. Ug overflow gid na. Hindi mo na makita ang dalan. Amo na nga ti ginapangabay gid sang kongresista sang First District, Congresswoman Janet Garin nga ti ang contractor dapat padasigon ng pagkayo kay after sina ang next na ang isa pagid katulay na dira ang ipatindugon. Pareho na sa sa banwa sang Tigbawan, may dira na may amo na siya nga may isa ka taytay, may isa pag ka taytay tuparay para nga mahimo nga 4 lanes. Bisan sa gimbal may araman sa amo na. Amo walan to kung kita nyo, labay-labayan nyo to. Basi bila tingala nga mo maanod ka mo na nga hindi ka mo magtulo-testing basta mo na. Butang nyo gid sa safety. Ang inyong butang nyo gid sa siguro ng inyong kaugalingon. Kaya isa na siling na naton, isa lang ang kabuhi nyo. Hindi na mabayluhan kung kamo madula. May isa pagid ka bagyo, so mag-preparar pagid kita sini. 50 minutos magaligad sa takna nga alas 2 sa hapon. Ang iban pagit ng mga balita, patpato naton sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banong. Salamatan tang aton mga kaugdanan sa technical side. Mr. Alan Defante sa studio sa transmitter, Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.